At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ang gulo-gulo niya. Naku, talaga naman. Okay, ayan na nga yung ating maiinit na balita ngayong araw na ito, no? Pag-usapan natin ito. Una, itong si Martin Romualdez at itong si Cheese Escudero. Nagkaharap yung dalawa. Ipapakita ko sa inyo mismo ang video na iyon. Okay, yun ang una natin pag-usapan. Pangalawa nating pag-uusapan, ayan, may matindi pong sinabi itong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol po dito kay Senator Amy Marcos. Yan, abangan natin yan. Ipapakita ko sa inyo mismo yung speech ni Vice President Inday Sara Duterte. At heto, nagsalita rin itong si Senator Amy Marcos at ire-react natin ito, no? Ano ba ang sinabi ni Senator Amy Marcos rin, okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV itong video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify kapag meron tayong breaking news, meron tayong bagong updates, at meron tayong mga bagong uploads rin, no? At kung nagla-live ang ating channel, malalaman kaagad ninyo, okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So heto na nga, meron silang pagpupulong o meron silang kaunting mga gathering party, alam nyo naman ang Malacanang, no, na ang nangyari itong si House Speaker Martin Romualdez at itong si Cheese Escudero ay nakunan sila ng video na nagkaharap, nagkausap na nga. Alam naman natin na tumataas yung tensyon sa pamamagitan ng House of Representatives at itong Senado, okay? Sa nangyari ngang pag-remand ng articles of impeachment, meaning to say pinababalik po yung articles of impeachment na i-final ng House of Representatives, di ba? So insulto 'yon, no, ng House of Representatives, meaning to say, wag nyo kaming kontrolin, hindi nyo pwede kaming kontrolin dyan. Kapag sabihin namin na ayaw namin ito, merong mga depekto sa mga i-final ninyo, hindi nyo kami mapipilit, okay? At yung latest interview kanina with Cheese Escudero, nasabi pa niya, nabanggit pa nga niya na si Martin Romualdez, he has to respect kung ano man ang magiging desisyon ng Court of Impeachment. Di ba? Kasi na-convene na yan, mga senator judges, dapat irespeto nila. So, nabanggit yon, okay? So, kayo nang humusga. Ipapakita ko sa inyo itong video na ito kung ito ba ay plastikan lang o itong video na ito ay totoo na they are enjoying the party. Okay? Ipapakita ko sa inyo itong video na ito. Hindi ko pa na-resize pala ito. Yan. Kayo nang humusga ha. I-play natin itong video at kayo na ang humusga. Yan.
Iba yung pinag-usapan nila. Hindi nila pinag-usapan yung nangyari sa kumatkati yung ilong ko, guys. Hindi nila pinag-usapan yung nangyari sa Senado, okay? Syempre, they act as professional there sa party na yan. Kung anong event dyan sa Malacanang, I think meron na namang concert. Pero sa na-observe ko, plastikan. Plastikan na alam ko deep inside na itong si House Speaker Martin Romualdez, meron itong pagtatampo kay Senate President Cheese Escudero. Wala siyang magagawa, no? Wala siyang magagawa kasi si Senate President Cheese Escudero lamang ay nirerespeto niya ang mga kasamahan sa Senado. Okay? Kung naging 18-5 yan, walang magagawa si Cheese. Okay? Walang magagawa si Cheese. So itong si Martin Romualdez, ang masasabi ko lang, duda ako rito na parang nanlumo na ito ngayon eh. I know deep inside na nalulungkot siya sa nangyari sa Senado. Pero wala nang magagawa si Martin Romualdez. He has to move on, no? Ito na yung sasabihin ko sa iyo, Martin Romualdez, na ikaw magtrabaho ka ng matino. Magtrabaho ka in the sense na makikita ka ng taong bayan na nagtatrabaho not for the money. Okay? Magtrabaho ka na may malasakit sa taong bayan. Wag na yung puros ayuda-ayuda, yung mga people's initiative. Wag na yun. Wag niyong i-excuse yung mga ganyan ninyo. Magpakita kayo sa taong bayan na talagang nagtrabaho kayo. 'Di ba? Yung mga questions also sa tao, yung mga GAA, yung mga flood control projects, yung sa PhilHealth, dapat i-explain nyo yun. Be transparent, no? Yun ang tunay na dapat ninyong harapin. Okay? Hindi yung pinapipirma ninyo sa impeachment, yung mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso, kung hindi pumirma, walang budget, wala. Negative ang magiging pananaw ng taong bayan sa inyo kapag ganun lagi ang mangyayari. Okay? Ito, panoorin pa natin. I think ito, ambassador ito sa China siguro, yung nag-distract sa kanila. Mas maganda sana hindi dumating yun para makunan yung yung pinag-usapan ng dalawa, ng Senate President at House Speaker, 'di ba? Buti na lang may nag-distract sa kanilang conversation. I've been telling him that di ba? Ulitin natin for the last time. Kayo nang humusga. Plastikan ba itong ilang paghaharap nila o totoo yan? Kayo nang humusga, ha? Ako dyan, sa totoo lang, napaplastikan ako kay Martin Romualdez. Parang awkward naging awkward si Martin Romualdez Diyan pa lang, ang body language nilang dalawa, hindi umubra si Martin Romualdez actually. No? Mas powerful tingnan si Cheese Escudero dyan sa pagtatagpo na yan. Mas powerful tingnan si Cheese Escudero. Naging awkward si Martin Romualdez dyan ang explanation ko dyan, siguro naman mas powerful talaga si Cheese. Kasi binoto yan ng mga Pilipino, no? The entire Philippines. Itong si Martin Romualdez, binoto ka lang sa probinsya mo. 'Di ba? So, wag ka nang umasta na para kang presidente, Martin Romualdez. 'Di ba? Maraming mga videos, maraming mga pictures na para kang umasta na parang presidente. So, tigilan mo na yan, Martin Romualdez, no?
anong tawag ko sa inyo dyan, nangangarap ka na hindi mangyari. You will never be the President of the Philippines, Martin Romualdez. Nobody wants you and nobody likes you. Yan ang totoo ha. I'm being honest here. Sa totoo lang. Wala kang personality na maging presidente ng Pilipinas. Wala kang karisma, sa totoo lang. I've been telling him that So, yun na po, ha? Nagkita sila sa wakas. Eto, panoorin natin itong ano muna, speech ni Senator Amy Marcos bago yung kay VP Sara, ha? Unahin muna natin itong kang Amy Marcos. O, eto, ano ba ang nasabi ni Senator Amy Marcos, no? Ito pala ay nangyari sa Malaysia, Kuala Lumpur, okay? So, ito po yung kaganapan dyan. Ang gulo-gulo niya! Naku talaga naman! Wala pang bungad lang yan kasi pareho kami ni Vice President Inday Sara na walang talent. Hindi kami marunong kumanta. Nakakahiya po. Talaga naman. Just! Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Na imbag nga malem kada kayo amin. Sino dito ay ket Ilocano? Ayan, Ilocano met gayem. At maupay nga kulo pa inyong nga tangan, mawaray-waray. Maayong hapon sa inyong lahat. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh. Tuwan-tuwa po akong makapiling kayo at palibhasa nag-English si Robin. It's a great joy and privilege to join you this afternoon. A welcome respite from the travails of politics and the Senate. At least nakaligtas kami, nakatakas kami ni Robin. Talaga naman, hindi ako sanay dyan sa Senadong ganyan, paupo-upo. Higit sa lahat, walang humpay na bardagun. Actually guys, hindi ko pa nakita ito. Sabay tayong mag-react dito ha sa mga speeches nila. Talaga naman. Bago ang lahat, kanais kong batiin Rosella Bedwa Orbeta. Palakpakan natin, Pangulo Maisog, Kuala Lumpur. Yan. Nako, talaga naman ang titindi. Ang ating pinakamamahal, ang ating Attorney J.V. Hinlo. Yan. Huwag kang mainip, kampanya pa more. Malapit na. Dr. Richard Mata, huwag mo akong salbugan. Ako ang marites ng Senado ngayon. Attorney Jimmy Bondo, ba't ang dami-dami mong alam? Ang galing niya kumanta, no? Tapos abogado pa. At higit sa lahat, naka-honeymoon pa yan, bagong kasal. Ang Attorney Isabel, alam naman ninyo, baka umalis dito buntis na. Ayan, success. Ay, totoo? Totoo pala. Ayan, bagong marites, pakikalat. Ayan, bongga. Higit sa lahat, siyempre, ang aking dakilang seatmate, Senator Robin Padilla. Nako, talaga naman, hindi totoo na pogi yan. Super pogi. O, diba? Yan ang talento ng mga Marcos. Magaling mambola. Pa, o diba? Higit sa lahat, kamuntik nang buntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry ha. Pasensya. Hindi ko natiis. Pasensya po. Talagang ganyan na. Walang overtime sa Senado. Napagod kami. At higit sa lahat, ang ating pinakamamahal VP, Inday Sara Duterte. Duterte, talaga naman. Talaga naman dahil kay Inday. Ibang-iba ang itsura natin ngayong hapon na ito kesa
dating pagtambay sa Rotaraya Mall. Pag nakikita ko kayo dun pakalat-kalat lang tayo sa daan. Pero ngayon, nakapilipinyana mula ulo hanggang tiil. Wala akong masabi, ang bongga. Ang gaganda natin lahat, dapat araw-araw ganyan, kahit nagkukuskus ng banyo. Pwede po ba yun? Ang mga dakilang OFW, palakpakan po natin. Bawal ang homesick. Andito kami lahat. Ayan. Talaga naman, tuwan-tuwa akong makapiling kayong lahat. Alam po ninyo, isang gabi, hilo na kami. Tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan, pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color, Chos. Okay, sila lang yung hindi nagsuot ng yung judges na robe, no? Sila lang yun. Yun pala yung dahilan yun Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Napakadaling maghusga ng kasamahan. Napakadali magtututuro sa kapwa. Napakadali pala na nakawin ang kalayaan ng isang matanda at may sakit. Napakadaling magsuot ng kapangyarihan at gamitin ito sa pansariling kapakinabangan. Pero dahil tayo ay malaya, may ilan dyan nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan. Meron din naman kumikilala sa tama. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Kalayaan mula sa lulong sa kapangyarihan, alalahanin lagi, itim pa rin ang kalayaan ng Pilipinas. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Pilipino, higit sa lahat sa Malaysia. Palakpakan po natin ang ating minamahal na pangalawang Pangulo, VP Inday Sara Duterte. Okay, so ngayon ipapakita natin ang buong speech ni VP Sara. Okay, ito po. Ayan. Sa mga hindi pa nakakita nito, ito yung speech ni VP Sara dito. Salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil po baka sa sobrang excitement natin mamaya ay malimutan ko ang mga pagpapasalamat ko. Una po, ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Malaysia, sa inyong oras, sa inyong paghahanda ng damit, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ngayong araw na ito para po tayo ay makapag-celebrate ng Independence Day celebration dito sa Kuala Lumpur. Marami sa inyo ang nagpalit ng day off, nag-absent, bigla na lang nawala sa trabaho. Meron din namang pinayagan ng kanilang mga employers. At marami ang binago ang schedule para lang tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Alam ko po yung pagbabago ng day off dahil kanina doon sa baba, pagdating ko ay meron tayong mga kababayan na nag-aantay. Picture na lang daw sana dahil hindi sila imbitado at hindi sila makaakyat dito sa taas. So sabi ko, wala namang problema. Ako nang bahala sa inyo. Picture tayo dito, akyat tayong lahat doon sa taas. Nasa likod po sila. At noong kami ay paakyat sa elevator, sabi po nung isang kababayan natin, Inday Sara, nagpalit ako ng day off para sa iyo. Kaya po, una po talaga ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat dahil nandito kayo. Pangalawang pagpapasalamat po ay para po sa Maisog, Kuala Lumpur at sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil po tinulungan nila kami, ang Office of the Vice President, na ma-organize po ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Sigurado ako marami sa inyo ang wala pang tulog dahil sa paghahanda ng ating celebration ngayong araw na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President. Maliit lang po ang team namin, pero sila po yung kausap ng ating mga local organizers. Unang-una na po si Jaira. Jaira, led by Jaira. Hindi ko na pangalanan ng iba. Maraming salamat. Si Jaira din po, walang tulog. Galing pa yan sa Hague hanggang papunta sa Kuala Lumpur. Siya po yung kausap lagi ng mga parallel groups natin, ng mga OFWs natin at mga local organizers natin para mabuo po yung mga programa sa iba't ibang lugar sa mundo. Maraming salamat sa mga kasamahan ko. Ang susunod po na pagpapasalamat ay sa akin pong mga kasamahan. Una na po si Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, si Attorney J.V. Hinlo, si Dr. Marites Richard Mata, at si Attorney Jimmy Bondok. At kasama niya po ang atin pong nagdadalang tao. Congratulations, Attorney Isabel. Alam niyo po, magtataka kayo, tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondok, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Yan. Totoo yan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din na po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia, pero wala po kaming panlibre sa inyo. Kaya gumastos kayo
ng sarili ninyong pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain, kanina si Senator Amy at ako, nag-uusap kami o paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, oh wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wagyu na ang usapan. Ganyan po, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil nandito sila para sa inyo. Hindi po mga banya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong mga nag-opening remarks at nagbigay ng prayers. Maraming salamat po sa inyo. Basahin ko lang po mula sa ating programa. Si Ma'am Elizabeth Domingo de Guzman at si Rosela Vedua Orbeta. Maraming salamat. Alam niyo po kanina, naramdaman ko na na Filipino event to kasi kumakanta na kayo at meron ng video okay sa harap Doon ko na medyo kinabahan na ako. Sabi ko, patay na ito. Kantahan na talaga ito. Tapos, kumanta na si Attorney Jimmy Bondok. Sabi ko, patay na to. Gumano na ako kay Senator Amy. O, anong handa mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, ako din, hindi ako naghanda ng kanta. Nung kumanta si Robin, sabi ko, wag na tayo kumanta. Wag na. Mag-practice muna kami ni Doc Marites Mata, ha? Tapos babalikan namin kayo mamaya. Kabisaduhin ko muna yung kanyang moves. Kaya po tapos naramdaman ko po yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap sa amin dito. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Sabi ko, patay, wala akong handa. Noong pong kinakanta yung You Raise Me Up, ito po ay alam nating lahat, kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig. Sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At alam nyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil medyo syempre na yung damdamin ko sa kanta, pero naalala ko, lagi sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Ito, hindi ako nagpaalam kay Kitty, pero sabihin ko na sa inyo, nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC Detention Unit, sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok. Huwag kayo umiyak doon sa loob. Huwag kayo umiyak kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Ilang beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya kasi gumaganyan doon Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. So sabi ko sa kanya, ganon siya. Ganon po talaga siya. Bawal talaga umiyak.
Noong bata pa ako, naalala ko, kasi lagi sinasabi, di ba? Pag natumba tayo, Pilipino, pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Di ba? Oh. Nadagba ko. Sinundo niya ako sa paaralan. Tumatakbo ako papunta sa sasakyan. Tapos diretso, plak! Diretso talaga, flat. Medyo hindi pa ako kaagad kasi nagulat ako sa nangyari sa akin eh. Masakit. Pero nakita ko, nakatingin yung tatay ko, nandun sa sasakyan eh. Kumaganyan. Upo ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. Masakit eh, di ba? Diretso eh. So ganon po, kahit noong nakwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong yaang iyak mo. Ang dapat mong iniisip kung ano yung solusyon sa problema. Kaya kanina, napakaganda nung kanta at naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak. So, at alam niyo po, Attorney JV, totoo yan. Itim po ang nararamdaman nating lahat ngayon kung ano yung nangyayari sa bayan natin. Kaso po, nung binasa ko yung program, nakalagay po doon, may best dress contest. Sabi ko doon sa mga kasama ko, kasi nahuli na dumating yung mga kasama ko eh. Nung nabasa ko yung program na may best dress, sabi ko, pakisabi, dalhan ako ng Filipiniana. Kasi sasali ako sa best dress contest, di ba? Siyempre. Sali ako sa programa na ito. Pero, nung pagpasok ni Robin Padilla, nakita ko yung kanyang barong, sabi ko, aba, napakaganda ng pagkasukat, pagkatahi. Yung sa akin, medyo maluwang-luwang pa. Sabi ko, wala na, talo na ako sa best dress. Tapos, nung pumasok si Senator Amy, natanggap ko na po na hindi ako ang best dress. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko, ang ganda ng green mo. Sabi ko, sa akin na yan. Binigay naman niya sa akin. Gusto ko yan dahil see-through parang pang-iba na alawi. Kitang-kita dito no? Pero, kanina, nung nakatayo si Attorney Jimmy Bondok dito sa harap, Attorney JV, naisip ko na siya na lang ang ating i-best dress sa table namin. Kasi nagpagawa siya ng barong para sa oath-taking niya. Pwede kita i-oath dito, alam mo ba yon? Pwede ko i-administer yung oath mo. Pero masaya pa rin ako dahil ang nanalo ng ating best dress ay Sara pa rin ang pangalan. Sara Makasait, ma'am, congratulations. At syempre, ang ating male best dressed ay Jambara bin Jinula. Congratulations. Doc Marites, bahala na si Batman, diba? Sabihin ko sa'yo, wala nang mas Pilipino pa sa akin. Kanina, si Jaira, yung atin pong lead organizer galing sa Office of the Vice President, 1:34 na. Nasa hotel pa ako. 1:30 ang magsisimula yung program natin, diba? 1:34 na, nasa hotel pa ako. Sabi ko sa kanya, Jaira, sabi ko, gusto nyo ba na magsimula na kayo? Kasi ang usapan natin, 1:30. Hahabol na lang ako. Sabi ni Jaira,
Hindi. Kasi gusto ng mga kasama natin, mga kababayan natin, kasama kanila na kumanta ng Lupang Hinirang. So sabi ko, okay. Pero sabihin mo sa kanila, traffic. At malilate ako. Totoo naman. Totoo din naman talaga. Pero dapat umalis ako ng alauna para umabot ako ng 1:30. Hindi ako aalis ng 1:34 para dumating ng 2:00. Isa pa, traffic yan. Yan lalaga lagi, pakisabi na traffic. Pangalawa, bahala na si Batman. Noong galing kami sa Hague, tapos, nakalimutan ko lang kung ano yung topic namin ng nanay ko. Sa galing kami sa Hague, nito lang nag-duty kami, bisita doon kay dating Pangulong Duterte. May sinasabi siya sa akin. Tapos sabi ko, Ma, bahala na si Batman, Ma. Uy! Tapos sabi niya, Day, sino si Batman? Sabi niya, lagi mo yan sinasagot sa akin sa chat. Sino si Batman? Sabi ko, Ma, si Batman ba? Yung cartoon character ba si Batman? Batman and Robin, Batman. Tapos sabi niya, oh, bakit bahala si Batman? Napaisip din ako, bakit nga ba bahala si Batman? Bagong ba, fresh na fresh yan. Kagagaling lang namin sa biyahe. Tinanong talaga ako ng nanay ko, sino daw si Batman? At hindi ko na rin alam, bakit ba bahala si Batman? Bakit hindi bahala si Superman? Spider-Man? Yan din kasi lagi na ang tanong ko, ang sagot ko sa lahat ng mga tanong na walang sagot. Kapag hindi ko pa naisip kung ano yung solusyon. Bahala na si Batman. Kahapon, alam niyo po, galing kaming Hague. Nakita niyo po yung mga lakad namin doon dahil nagpapalit-palit po kami ng pamilya para panigurado na meron pong pamilya na naandoon, nagbabantay kay dating Pangulong Duterte. So palit-palit po kami lagi. Ako, si Hanilet, yung kuya ko, sumama sa amin si Baste. So kagagaling lang namin doon. Tapos, sa sobrang pagod ko, sa totoo lang din talaga, pagod na din talaga ako na magbiyahe doon. Kasi, ano ba yung biyahe doon? 6 hours plus 9 hours, no? 15 hours yun. Papunta, tapos 15 hours yun, pabalik. Tapos gagawin mo yon every 2 weeks. 15 hours. So napagod ako. Hindi ko na naayos yung aking gamit. Dahil umuwi lang kami ng isang araw. So umuwi kami ng 5, no? Tapos 6 nasa office tayo. Yes, umuwi kami ng June 5. June 6 nasa office kami kasi kailangan namin mapirma at yung mga mag-o-taking, pwede ka din mag-o-taking sa office namin. May schedule pa kami sa May 25 ata yun. At pagkatapos nun, June 6 ay aalis na kami. So sa sobrang pagod ko, yung maleta ko, suitcase ko, galing sa Hague. Yun ang dinala ko papunta sa biyahe namin. Galing kaming Vietnam. Sinama ko po yung anak ko at kami lang dalawa at nagbiyahe kami ng Vietnam. So yung dala ko, yun ay galing sa Hague. At nakakatawa dahil yung mga pasalubong na dapat maiwan sa Pilipinas ay nandito po siya sa Malaysia. Nagaling ganyan ang sobrang pagod ko na sabi ko sa kasama ko, ilagay mo na lang yung 2 Filipiniana, ito dinagdag lang kasi nagkulang. 2 Filipiniana, ilagay mo na lang yung pasok mo. Tapos, padala mo na yan. Yan na yung check-in. So kahapon, naubusan na ako ng damit. Tapos, sabi ko sa laundry,
sabi nila 24 hours pa daw. So hindi mabalik kaagad dito sa hotel. So sabi ko sa anak ko, punta tayo ng mall kasi kailangan ko bumili ng t-shirt. Dahil kailangan ko ng pangpalit, no? Yung pantulog, okay lang yun, paulit-ulit kahit nung nagsimula siya nung May 24, pabalik-balik siya, okay lang yun. Pero yung sa panlakad, kailangan talaga, fresh, no? So, sabi ko sa kanya, bili tayo ng t-shirt. Kain tayo, tapos bili tayo ng t-shirt. So, naglalakad kami sa mall, sa pavilion. Naglalakad kami doon. Tapos sabi ko sa kanya, naglalakad kami, sabi ko, alam mo, ang ganda ng Kuala Lumpur. Sabi ko sa kanya, ang daming laman ng kanilang mall, madaming stocks yung kanilang, ano mo yun, hindi ka napipilitan na ito na lang bibilhin ko kasi ito lang yung nandoon. Marami kang choices. Napakaganda ng mall, tapos maayos. Tapos sabi ko sa anak ko, maganda to. Sabi niya, oo nga ma. Sabi niya, dalhin natin yung dalawa niya daw kapatid. Dalhin natin sila dito para makita nila ang Kuala Lumpur. Even ang galing sa airport. Malayo ang airport, di ba? Pero napakaganda nung daan. Papunta dito sa sentro ng Kuala Lumpur. Hindi yung sinabi mo, ma'am. Di ba, ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumaganon? Hindi ko maintindihan. Talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasimento man siya, asfalto siya, pero bakit dito, suabe? Di ba? So, yun yung nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo. Dahil tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan. Na ngayon ay pangarap pa lang, pag-uusapan natin, pero sa susunod dapat nakita natin, naramdaman natin, Correct. at maipamana natin sa mga anak natin. Hindi yung kung ano yung 1990s, ay ganun pa rin ang ibigay natin sa ating mga anak. Kaya po napakahalaga ng celebration natin ng Independence Day. Dahil ito ay celebration ng ating kalayaan, pagpapasalamat sa ating mga ninuno, pero ito din ay pagkilala ng ating mga problema bilang bayan. At ito din ay panahon para tayo ay makapagbigay ng ating mga pangarap para sa ating pinakamamahal na bayan. Isang maisog na pagbati. Intro pa lang po yun. Ito po yung totoo na speech. Ito po yung totoo na speech. Kailangan ko po gawin ito kanina, si Senator Amy, sabi ko sa kanya, huwag mo ako kasapin kasi hindi pa tapos yung speech ko. Ginagawa ko siya. Tapos habang kumakanta si Jimmy Bondoc, gumaganon-ganon ako, pero edit ako ng edit na speech. Habang kumakanta si Robin Padilla, sabi ko, Jaira, pasa mo sa akin yung ano. Tapos sabi ni Senator Amy, Papa, bakit parang seryoso yung speech mo? Bakit, siniseryoso mo yan? Sabi ko, trabaho ko kasi. Trabaho ko ang magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Isang maisog na pagbati
para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na nagtitipon at nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan at maging matatag ang bansa. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Posibleng hindi na kailangan maging OFW. Aalis lang po tayo sa ating bansa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, siya. Pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas.
Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba? Ako ba din nagatod sa iyahan dito? Diliman? Diba? O, di, iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Oh. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin niyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Dahil nagrereklamo tayo araw-araw. Kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag ng EDSA araw-araw.
Kaya ang consultation namin ngayon ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo at nakita ninyong solusyon. Nakita ninyo sa ibang mga bansa, kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad. You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? What changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais naming marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. We should fight for change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat na mga Pilipino. Tulungan po natin ang Pilipinas, huwag tayong mapagod sa pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ng ating mga anak. Huwag nating ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. At bilang mga maisog na mga Pilipino, may magagawa tayo. Mga kababayan, sa ating patuloy na pagkakaisa ay hindi tayo mabubuwal. Hindi tayo matutumba. Hindi tayo mapapabagsak. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Okay, so ayan, no, narinig natin ang buong speech ni Vice President Inday Sara Duterte, no. I don't need to explain because klarong-klaro naman yung mga punto ni VP Sara, no, sa kanyang speech. Pero kitang-kita mo, no, magre-react lang ako sa ano yung reaksyon ng taong bayan every time na merong mga ganitong speech si VP Sara. Ang nakagandahan doon kay VP Sara kasi hindi kasi siya nakafocus lang sa ginawa niyang speech. Nakafocus rin siya sa kanyang everyday life. Nakafocus rin siya sa interaction ng tao. Okay? At kitang-kita mo ang pagmamahal ng bawat isang Pilipino na nandyan ngayon sa Malaysia, Kuala Lumpur. Kaya congratulations sa maisog Malaysia, Kuala Lumpur, no? Congratulations sa inyo at mabuhay kayong lahat dyan, okay? You have heard it from our Vice President. So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin dito at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi, okay? By the way, meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Ayan, mag-subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga videos doon na hindi nyo mapapanood dito sa main channel natin. Okay? So guys, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Okay? Happy Independence Day. Bye-bye.